itong paglahok sa halalan, maaari daw magbigay ng insentibo para dun sa mga persons deprived of liberty ayon yan sa Commission on Elections. At ang poll body ay nagsabi na kailangan makapaghanda sa Setyembre para naman sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections yung filing ho ng Certificate of Candidacy. May schedule na ho ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Tignan ho natin kung kakasunod doon sa naturang schedule. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Isa Cotoner. Maaaring magkaroon ng dagdag na insentibo ang mga persons deprived of liberty para makilahok sa halalan matapos aprobahan ng Commission on Elections ang polisiya na kumikilala sa electoral participation bilang batayan para sa good conduct time allowance at time allowance for study, teaching, or mentoring, kabilang sa mga aktibidad na maaaring kilalanin ang pagpaparehistro bilang botante, aktwal na pagboto at pakikilahok sa voter education. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, layunin nitong kilalanin ang karapatan ng mga PDL na maging aktibong mamamayan habang isinusulong din ang kanilang rehabilitasyon. Sinabi ni Garcia na mahalagang maramdaman ng mga PDL na kinikilala pa rin ang lipunan ng kanilang pagiging mabuting mamamayan, lalo na ang mga kwalipikadong makaboto. Nagigipag-ugnayan din ang komisyon sa Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology para sa pagbuo naman ng Memorandum of Understanding na magsisilbing batayan sa pagsasama ng electoral participation. Samantala, sa ibang balita naman, sinabi ni Garcia na naipabatid na rin nila sa Kongreso ang target na timeline ng COMELEC para sa paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Bagaman iginagalang ng poll body ang magiging desisyon ng Kongreso, hinggil sa halalan, kailangan na rin anya ng komisyon na magsimulang maghanda pagsapit ng Setyembre. Partikular dito ang filing ng Certificate of Candidacy na nakatakdang isagawa mula September 28 hanggang October 5 sa buong bansa kung matutuloy ang kasalukuyang itinakdang election calendar. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Napakaliwanag natin binanggit sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Kongreso. Sabi po natin, sana po marisulba ang issue na ito bago matapos ang buwan ng September sapagkat September 28 po hanggang October 5 ang filing ng Certificates of Candidacy sa buong Pilipinas ng mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan. Niliwanag po talaga natin yan. At sinabi rin po natin na kinikilala, nire-respeto natin yung pong dahilan ng Kongreso sa pagpapaliban. Ang sabi po nila ay meron daw pong crisis, lalo-lalo na ang energy crisis. Kung meron pong isang ahensya ng pamahalaan na mas alam kung ano dapat ang nangyayari sa ating bansa, yan po ang ating Kongreso. And therefore, the COMELEC will bow to the wisdom of Congress. Sa part po ni COMELEC, maaari pong kami ay apektado rin ng crisis at ang sabi namin yung natitira namin 11 billion pesos matapos makagastos kami ng 8 billion pesos ay maaari hindi sapat. Subalit ang problema namin, paano namin dadagdagan yung budget na yon? Ayon kay Garcia, mahalagang malinaw ang magiging desisyon ng Kongreso sa lalong madaling panahon upang magkaroon ng sapat na panahon ang komisyon para sa paghahanda sa halalan, kabilang ang election preparations, logistics at iba pang kinakailangang proseso. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!